hospital. Pina-admit na ako ni Doc kasi na ako, discharge na ako ng blood. So, 10:04 AM pa kami dito. And ngayon, 11:52 na. And na-check na din ako and napa-sign up ng form and nakuha na rin ng dugo. So, ayun, na-ID na din ako and 4 cm na agad ako. So, ayun. Wait na lang kung ano dito. Bantay. Dito pa lang kami sa emergency room. Kasi madami may mga test pang ginagawa. So, fresh pa din kahit mga anak na. Thank you kay Happy Skin lip tint. Lip tint lang. Tapos nag-powder lang ako. And kilay kanina bago kami umalis. Kasi nakapag-prepare pa. So, excited na ako. Makeup tutorial while I'm on labor. Lip tint lang muna. Hi guys, so finally after how many attempts na gawin tong vlog na to, since sobrang naging busy ako dahil nga simula ng anak and hanggang ngayon na mag-1 month na baby. Imagine ngayon almost 1 month na siya and hindi ko pa rin nagawa yung vlog. So yun, sa mga videos pala na nakita nyo, ibang konting details lang yun nandun sa caption. So ngayon nagkukwento ko na lang yung detailed na nangyari during my birth journey. So, syempre, dahil hindi ko naman din nagawang mag-vlog that time. And sobrang hirap din kasi hindi siya madali. At nahiyan rin naman ako sa mga nurses, sa mga doctor, syempre. Ginagawa ko naman to kasing vlog na to kasi gusto ko paglaki ni Stacia is mapanood niya lahat to. And even yung mga before vlogs namin, syempre nakakatawa rin kasing balikan lahat ng mga memories. Hindi lang siya picture, so video siya. So, ayun, I can't wait na makagawa pa ng more vlogs na kasama sa station sa mga travels namin. So start ko na ikwento. Pagkakatanda ko, night before, nung mga anak na ako, nag-night walk pa kami sa park dito sa condo namin. Yun, naka-block pa ako nun, alam ko, nag-post pa ako ng story na mamimiss ko yung watermelon tummy ko, ganyan. Laki na nga ng tummy ko that time. So, ayun. Hindi ko naman naakalain na umagahan nun, around 8:50 AM. Nakita ko pag CR ko, may bloody discharge na ako. So, kinabahan ako, nag-chat na ako sa OB ko noon. And sinabi ko nga, yun nga, may blood discharge na po, ganyan. Hindi na siya yung mucus plug kasi nagkaroon na rin ako noon mga week before. So, alam ko na parang next noon is mga anak na nga, ganyan. Sign na kasi yun, di ba? So, ayun, nag-chat na ako kay Doc. And sinabi ni Doc na pumunta na ako sa hospital.
Buti na lang malapit lang yung hospital na ng Ortigas. Kaya doon din yung napili namin dahil mas malapit nga siya. In case nga na emergency, ganyan. Pero yung nangyari kasi sa akin, parang medyo easy lang kasi hindi siya yung naunang pumutok yung panubigan ko. Nauna yung blood. Pero medyo masakit daw kasi yun. So ayun, nakapag-prepare pa nga ako ng mga gamit. Actually, nakaprepare na sila. And yun nga, sinakay na namin sa kotse. Natulungan ko pa si JC noon kasi hindi pa siya, as in wala pa akong sakit na nararamdaman. Parang normal lang. Pero kasi dahil nga blood discharge, kailangan na talaga pumunta sa hospital. Kasi baka hindi natin sure kung ano yung next na mangyari. So para safe na lang din. So around 10 AM, nakarating na kami sa hospital. And dumiretso na kami sa emergency room. So ayun, sinabi ko nga na may blood discharge nga ako. So, wala naman ako nararamdaman. And then, yun, medyo matagal din kami nag-antay. Kasi kinontak din yung OB para siguro ma-start na kung anong mga dapat gawin. Nag-CBC na and nag-ultrasound din through Doppler test. Yun. Nakita naman sa video. Yes, mga ilang oras pa yun. Tagal namin sa emergency room. Kasama ko si JC. Yun, nag-antay pa. And even yung OB, nantay pa namin. So, almost 10:20 na, dinala na ako sa labor room. Ako lang mag-isa, wala si JC kasi hindi allowed na may companion sa loob. So, si JC nag-asikaso na ng mga form, nagdami daw niyang pinirmahan, kung ano-ano, and yung mga kailangan. Siya nag-asikaso pati yung room. So, nag-stay na lang din muna siya sa room after niya gawin yung mga kailangan. So, ayun, pagdating sa labor room, pinapoop ako and pinawiwi din. May in-insert sa keme ko, tapos yun, after ilang minutes, napoop na ako. Ganun na yung mas okay ngayon kasi hindi na kagaya dati, diba, kapag nanganganak ka, minsan sumasabay yung poop mo. So ngayon, para mas malinis, inuunahan ng ilabas lahat yun. So, mas okay, diba? So, hindi ako sure kung ganun din sa ibang hospital, pero din sa Ortigas, ganun kasi yung ginawa sa akin. Tapos yun, tinurukan na ako ng swero and kung ano yung nilagay ng mga gamot. Ang alam ko ata, oxytocin, yun yung labor yata. So, yun sa labor area, dun sa room mismo, nakahiga lang ako dun sa hospital bed and naghihintay kung anong mga gagawin nila. Naghihintay na maramdaman na yung contractions. So, ayun, mga around 12, nagsimula na mag-contract. And nandun na din yung OB ko para i-check ako and i-monitor na din. Then, around 2:30 PM, pinakain pa ako ni Doc kasi tinanong niya kung kumain na ako. Sabi ko, nung bago pumunta ng hospital, mamon lang yung kinain ko tsaka water. Kasi parang aware ako na hindi na nga pwede kumain kapag mga ka na. So sabi niya OB ko, baka daw kasi madaling araw or kinabukasan pa ako mga kaya kumain lang daw muna ako ng light meal. So pinayagan niya ako magmamon and magwater pa nun. Kasi nga akala niya pa, matagal pa ako mga anak. So, ayun, binilan ako ni JC, hinatid lang niya sa labas ng labor room. And then, ayun, nakakalungkot lang kasi wala siya. So, tapos hindi pa pwede kumilos, as in, sa hospital bed. Ano lang, ang kilos mo lang is higa or gilid. Yun lang, bawal yung maglikot, bawal yung tumuwad. Tuwad kagaya sa iba or umupo. Ganun lang talaga, nakahiga lang talaga. So, ang hirap, hindi ka makainarte doon. So, around 2:50 to 3 PM, doon nararamdaman ko na yung contractions na talagang medyo sumasakit na siya. Sabi ko pa nga sa nurse noon, yung pain is 7/10. So, pero medyo kaya ko pa naman. Hindi ko alam kasi medyo mataas talaga yung pain tolerance ko. And ang ginagawa ko na lang is sumaside ko na lang ako kapag medyo masakit. Tapos yun, inhale, exhale lang talaga yung the best na kaya mong gawin pagka nagko-contract na. Then, may isang technique pala yung ginagawa yung nurse. Since nakikita niya, diba, sa monitor yung contractions ko, naka-monitor yun eh. Ang ginagawa niya, isinasabayan niya kapag tataas na yung pain or bababa yung pain. Kapag bumaba naman yung pain, sasabihan kanya na mag-rest na muna. And then, kapag tataas, inhale, exhale, ganun lang. As in, paulit-ulit yun. Thankful nga ako sa nurse na yun kasi hindi talaga niya ako iniiwan. As in, super bantay niya talaga ako. Ang bait din talaga niya. Tapos tinutulungan niya ako, ganyan kung anong dapat gawin. Kaya medyo nakakalas din ng pain kapag gano'n. Siguro sobrang sakit nun kung ako lang talaga mag-isa. Pero dahil nandyan siya, minomonitor niya talaga, hinihelp niya talaga ako. So ayun, nagtuloy-tuloy lang yung contractions ko. And siguro mga around 4, doon na yung level ng sabi ko talaga, sabi ng nurse sa akin, hindi na 7/10 yung pain, feeling ko 10/10 na, which is true talaga. Sobrang sakit na, hindi mo na maintindihan kung saan nanggagaling yung sakit na
ng pagko-contract. Tapos, yun, in-injection na ako ng epidural, which is yung sa likod, yung nakabaluktot ka, and then, yun nga, ni-inject na. Pero walang-wala yung injection na yun. Hindi ko siya masyadong naramdaman since kasabay niya yung pagle-labor. Mas masakit pa rin talaga yung labor for me. Lalo na kasi, mas masakit daw kapag blood yung nauna kaysa yung pumutok yung panubigan. By the way, yung panubigan ko pala, yung OB ko na yung nagputok mismo. Doon, bago ako injection na ng mga pampahilab. So, ayun, sabi nga nila mas masakit daw yun. Hindi siya yung natural labor. So, mga times 3 yung sakit niya. And siguro nga, feeling ko, sobrang sakit kasi talaga. Feeling ko kung natural labor yun, medyo kaya ko pa. Pero dahil nga, ayun, sila yung nagpa-labor sa akin. Grabe yung pain. 10/10 for me. So, mga around 4 PM, yung OB ko, umalis pa nga bumalik siya sa clinic niya kasi nga, alam niya, gabi or kinabukasan pa ako mga anak. Sinabi niya rin kay JC na mag-relax daw muna, magpahinga kasi nga mga hindi pa naman daw mga anak agad, mga kinabukasan pa. So dahil 10/10 na yung sakit, hindi ko na magawang mag-cellphone kahit gising naman ako that time. Pero antok na antok ako noon dahil nung night before na mga anak na ako, hindi na talaga ako nakatulog as in hanggang umaga. Siguro nakatulog ako, pikit lang, ganyan. Idlip lang. So, nung habang nag-labor ako, medyo inaantok-antok talaga ako. So, ang nangyari nga nung habang nagko-contract ako, nakakatulog nga ako. Hindi ko alam kung normal ba yun, pero dahil siguro antok na antok ako, kapag ka-rest na, need na mag-rest habang nagko-contract, nakakatulog talaga ako, pikit talaga ako. Para akong bangag na ewan. Then, nung in-inject na ng epidural, doon na nakakaramdam na ako ng groggy-groggy na, antok na. So, ayun, hindi ko na alam exact time, pero mga around 5 PM yata, dinala na ako sa delivery room. So, una pa lang kasi, sa may emergency room, pagdating namin, is 3 cm pa lang ako. So, nung mga around 4 to 5, ang alam ko, hindi ko na kasi maalala exact time, around 4 to 5 PM, inai ako. Unang IE is pag-check, nagulat na from 3 cm, pagdating ko ng labor room, is nagulat yung nurse ng mga around, yun nga, 4 to 5 PM. Is nagulat sila na ano na agad ako, na 10 cm fully dilated na ako. Pina-check niya pa ulit sa isang nurse na ka-duty niya that time. And pag-check nga, yun nga sabi, 10 cm agad ako, fully dilated. And ayun nga, kapag ganun, is ibig sabihin mga anak na, imagine from 3 to 4 cm, naging 10. Sabi, grabe, nagulat talaga sila. Alam niyo, ang ginawa ko kasi habang sumasakit is umiiri na ako. Ayun kasi yung sabi sa mga nababasa ko dahil na nag-search ako before kung anong mga dapat gawin kapag mga anak na, ganyan, nag-watch din ako ng vlog. So ayun, sinunod ko lang, ang ginawa ko habang nagko-contact nga is iri lang ako ng iri, ganyan. Yung pala, kapag iri pala, sa pag-iri ko na pala na yun, is bumababa na din si baby. So, ayun, nagulat talaga sila from 3 to 4, naging 10 cm dilated ako. And ayun, pinatawag na nga yung OB ko dahil nga, di ba, umalis siya, bumalik sa clinic. Pinababalik na agad siya. Naalala ko pa nga, parang ang tagal pa bago dumating ni Doc, pero nasa ano na ako, nasa delivery room na ako. Hindi naman kasi pwedeng gawin na agad dahil nga, inaantay pa yung OB ko at siya yung magpapaanak din kasi sa akin. So, ayun nga. So, ayun, ang nangyari, anakan na, ganyan na. Ayun na yung most exciting part. So, ayun na, dahil nga in-injection na ako ng epidural, wala akong malay, as in kalahating katawan ko. Wala, hindi ko magpagalaw yung paa ko, yung kamay medyo, so napapakapit pa ako sa bakal nun, sa bed, dahil nga kailangan kapag iiri ka, may pwersa, ganyan. So, ayun na nga, pinapairi na ako nila, Doc. Wala, nakakainis nga kasi wala akong maramdaman ng half body ko. So, paano ka iiri? Ang hirap. Nagtataka pa si Doc kasi nakalitaw na yung ulo ni baby as hinahawakan niya na yung buhok, yung ulo. Nakikita na daw niya. Tapos, yung pag-iri ko, hirap na hirap daw ako umiri. Tapos, hindi siya bumababa si baby. Nagtataka siya. Tapos, as in, ilang try din na bago mag-push na. So, yun, nagtataka si Doc bakit hindi nagpa-progress. So, ayun, nakailang sigurong naka 3 times siguro na pa-try na i-push sa akin. Tapos sinabi niya na nga na ano, tingin daw niya, cord call nga si baby. Kasi nga, nagtataka siya na hindi ko mamaire. So, ayun, ang nangyari, ang ginawa sa akin, nung isang nurse din ata yun, pinundal push na ako. As in, dinaganan na yung chan ko para maire ko ng todo si baby. So, nung huling irian na, binongga ko na talaga yung iri.
Siguro pang third time yun or fourth time. Hindi ko na maalala kasi medyo groggy ako that time. Pero aware ako sa nangyayari sa paligid nun. So ayun na, dinaganan ako. Sobrang sakit guys. Sakit sa katawan as in after a week pa nga nang nanganak na ako. Ramdam ko pa kahit nagpapahilot ako ng 1 week nun. So ayun, yun. Pinundal push nga ako. And then yun, nairi ko naman si baby. Kaso, wala kaming picture na magkasama. Yung nandito siya, tas nakahiga ako. Wala kasi nakakasad nga kasi paglabas ni baby, since na-epidural ako, syempre, apektado yung baby doon. Antok din siya that time. So, paglabas niya sa akin, hindi agad siya umiyak. Pero nakakatakot din, no? Kasi hindi siya umiyak, so walang reaction. So, dinala agad siya for observation. Yung mga pedya, nandun din, yun. Hindi na kami nakapag-picture ng ganun. So, yun pa naman yung pinaghahandaan ko, kaya nag-lip tint ako and kilay. Pero okay lang kasi syempre, dun tayo sa kung saan ma-safe si baby. So, yun, pagka-push ko noon, naalala ko nung kay baby, nakita ko pa. And then yun, nakatulog na ako dahil sobrang antok na din naman, lalo na in-injectan pa ako ng epidural. So, bagsak talaga ako. And then yun, nagising na lang ako sa labor room. Tapos, tinanong ko agad yung nurse, nasan yung baby ko. Tapos, paghawa ko sa tiyan ko, nakita ko, wala na, hindi na yung ganun kalaki. Kasi parang nakakalungkot din. Siyempre, pero ang saya ko kasi alam kong si baby na labas ko naman. So, worried nga lang ako kasi nga una, hindi naman sinabi agad ng nurse ko anong nangyari kay baby. Nagtaka lang ako kasi nga hindi kami nagpicture. Tapos, nung nasa labor room na nga, sinabi niya na, yun nga, nangyari kay baby, na i-observe. Pero, maayos naman siya. Huwag daw ako mag-alala. Umiyak pa nga ako kasi hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil groggy ako. Naiyak din talaga ako kasi nga yung hirap ng labor, ng panganganak. Grabe, sobrang... Basta naisip ko lahat yun. Tapos naiyak talaga ako. Tapos si baby, nahanap ko. And nag-aalala din ako kung okay ba siya, kung ano. Kasi iniyak talaga ako nun. Naalala ko pa nga kahit groggy ako, natawagan ko agad si mami. Kasi sobra siyang nag-aalala kahit hindi siya nakapunta kasi sa Batangas pa siya. Tapos yun, groggy talaga ako. Tapos si JC, nagulat siya na nanganak na nga agad ako dahil nga hindi ako nakapag-update habang nagle-labor. Nagulat siya, sinabi daw ng nurse na yun na, nanganak na nga daw ako. Sabi niya, ang bilis daw, amazed na amazed siya. Sabi niya sa kila daddy, nag-update siya sa mga GC namin na ang galing ni Wewe na nanganak na normal delivery niya. Lakas daw talaga ng loob ko. Tapos ayun, nakakatuwa din. Then, mga ilang oras nang pagpahinga ko sa labor room, nakatulog pa ako. Dinala na ako sa room ko. And doon, nakita ko si Daisy. Nakaiyak yung feeling, pero hindi ko pinapalata kasi gusto ko strong lang ako. Wow. Yun, nakakaiyak kasi as inobin ko sa kanya kung ano nangyari, kinuwento ko sa kanya. Nagulat siya kasi nga nung time na yun. Sabi ko, sayang wala siya. Pwede naman siya sa loob, pero... Hindi niya, dahil nga hindi ako nakapag-update, hindi niya alam kung ano nangyayari sa akin. So, nandun lang pala siya sa room. So, natulog na lang din pala siya no. Dahil nga sabi ni Doc na magpahinga na nga. Pero okay lang din naman kasi kung nandun siya, feeling ko maawa siya sa akin. And baka mas mauna pa siyang may matay sa akin. Dahil takot sa mga dugo-dugo yun, sa mga ganun-ganun yun eh. So, ayun, mga ilang oras lang ng pag-wait. Pinapunta na si baby sa room. Una ko nakita nung nasa labor room ako, yung picture ni baby. Natuwa pa nga kasi nagulat ako na ang taba niya. Hindi ko ma-imagine na baby ko ba yun. Kasi ang cute-cute sobra. Hindi ko naman in-expect na ganun siyang kataba. Kasi nga, monitored talaga yung yung weight niya. Hindi ako nagpapalaki kasi nga para ma-normal delivery ko lang siya. And thanks God, na normal ko lang din talaga siya. Hindi na ako pwedeng i-CS kasi si baby nakalabas na yung ulo that time. So talagang ginul ko at pinush ko talagang ma-normal lang. Kasi nga alam ko kung gaano kahirap ang recovery ng cesarean. So yun, the most awaited, dinala na si baby sa room. And sobrang naiyak na ako noon eh. Hindi ko lang minapakita pero sobrang magical ng feeling na unang-unang makita mo siya. Nakakatuwa. Tapos nakakatakot din kasi ang liit-liit niya. Hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko. Yun, pero nakaya naman. Yun, syempre, ang pinagawa ng mga nurses, pinabreastfeed siya. So, first breastfeed ko yun. Moment namin yung dalawa. Yun, tinuruan ako kung paano gawin. Naka-planning pa nga nung una kasi feeling ko wala siyang nakukuha or konti. Pero, alam ko namang colostrum yung una niya makukuha sa akin. So, healthy yun kahit konti lang yun ano niya sa akin.
So, ayun, syempre, nandun yung din yung daddy niya, nakatulong ko sa pag-aalaga. Actually, sa lahat naman ng pangyayari sa buhay ko, nandyan siya palagi for me. And lalo na ngayon na may baby na kami. So, ayun, and then nag-visit na si Mama M sa amin, yung mami ni JC. Si Mami kasi hindi siya makapunta kasi nga may bago siyang business sa Batangas. Hindi niya rin maiiwan yung sari-sari store niya. And naiintindihan ko naman kasi syempre, kaya ko naman din. Naiintindihan ko syempre dahil kailangan niyang bantayan yung store and dahil kakabukas lang. Tsaka, anytime naman pwede pa rin naman pumunta si Mami sa amin. And gusto niya nga mas matagal pa yung pagstay niya sa amin. So, thankful ako dahil nandyan naman sila Ella, yung brother ko. Si CJ that time, nag-visit silang dalawa. So, ayun, sila naman yung nag-representative kay Mami, kaya okay lang. So, syempre, naging eksena, todo chika ako kay Ella kung ano naging experience ko. And then, ayun, kunwento ko nga, and natakot na siya. Natakot din siya magkaanak dahil sinabi ko kung gano'n nga kahirap, hindi gano'n kadali. Share ko lang din yung naging bill namin sa hospital noon, which is sa Ortigas Hospital and Health Center. Ang naging bill namin is 120,000 plus. Ano pa nga yun eh, may bawas pa yung PhilHealth ko, which is malaking help din yun. 20k din yung nabawas. And yung naging mga expenses, ang naalala ko, is 50k para sa OB ko, dahil nga siya nagpaanak sa akin. And then sa room, dahil nga 3 days kami. So, ayun nga, sa mga ibang expenses, hindi ko na alam kung magkano yung exact amount. Pero, yun nga, sa anesthesiology, sa mga gamot, for sure. And basta ibang bills pa, kaya umabot siya ng 120,000 plus. So, for me, okay naman din and worth it naman lahat. Kasi maganda naman yung hospital and talagang asikaso naman kami. Hindi ko na feel na matakot that time. Naalala ko pa nga nun guys, pinipilit ko na agad tumayo nun kasi nga ayoko nang magstay ng matagal sa hospital. Kasi nga, gusto ko na umuwi, sobra, mas parang iba kasing pakiramdam kapag nasa hospital. And nakikita nga ni Ella, kahit hirap ako, talagang kumikilos talaga ako. Kasi yun nga, kailangan din talagang umabot kami ng 3rd day kasi inaantay pa yung mga result ni baby. Pero ako, pwede na ako ma-discharge. Pero syempre, nagstay na din kami doon para isang alis na lang. So, yun, umabot kami ng 3rd day doon sa hospital. Pero nung 3rd day, kaya ko na kumilos, ano-ano na ako. So, ito na, may chika pa pala ako. Nung discharge na namin, habang pauwi ako ng bahay, nakaramdam na ako ng sobrang sakit ng ulo. Hindi ko alam kung binat yun, pero sabi ng mama ni JC, binat na nga daw yun. So, hindi naman ako aware kasi hindi naman ako gaano nag-phone. Nag-post lang ako ng picture ni baby para ma-update lang. Tapos yun, nung pauwi, sobrang sakit ng ulo ko kasi hindi na ako makakilos. Pero buti na nga lang, nag-try na agad ako mag-pump and madami ng milk na nakuha sa akin. So, nakakatuwa din. Kasi nung unang araw, siguro patak-patak lang yung lumalabas. Kaya nakaka-branding kasi feeling ko walang madede si baby, baka magutom, ganyan. Pero sabi naman nung nurse, kapag mga first days pa lang ng baby, hindi pa naman daw sila gutumin. And yung colostrum nga, healthy naman yun. Kaya okay lang kahit hindi ganun kadami agad yung madede nila. So, thankful nga pala ako sa mami ni JC. Hindi lang si Stacia yung inalagaan niya, kundi ako rin. Kasi nga, naaawa siya sa sitwasyon ko. Kasi sobrang sakit ng ulo ko, tapos may tahi pa ako. Hindi ako ganun ka nakakilos. Nakakilos naman, pero yung limit yung kilos ko, hindi yung normal. Kaya, ayun, tinutulungan niya talaga ako. Tapos, syempre, nag-a-adjust pa. Yung tulog, yung gising namin, ganyan. Siyempre, agad, pinaarawan agad si baby, ganyan. Nandyan siya, tinulungan niya talaga kami. Kasi si Jericho, hindi rin naman niya alam yung mga gagawin, ganyan. Kasi nga, naninibago pa naman kami pareho. So, mga days after, is pumunta naman sila daddy. Sila naman yung nag-visit kasama yung mga brothers ko. Kasi dito siya nag-celebrate ng birthday dahil nga hindi pa naman kami makakalabas that time. So, ayun, nakita nila, nag-stay din sila dito overnight. So, that's all guys. I hope na-share ko ng maayos and naintindihan niyo naman kung ano naging experience ko. Simula nang nagle-labor ako, nanganak ako, and until nang nakauwi na ako. Ma-share ko naman din yung mga pictures. Dahil nga gusto kong masave talaga lahat ng memories and gusto kong balikan kung anong mga nangyari, ganun. Kahit wala masyadong mag-view ng YouTube videos namin, okay lang kasi nga
Ang purpose ko naman doon is yung for memories nga. And syempre, kasi sa picture, hindi siya detailed eh. So, sa pag-videos, syempre makikita mo yung mga naging pangyari, di ba? So, ayun lang. Thank you for watching. And dun pala yung baby ko. Ayan, mag-almost 1 month na siya. And wag nyo nang intindihin yung itsura ko kasi kakagising ko lang and naglagay lang ako ng konting lip tint. And actually, nakapajama pa nga ako. Kakatapos ko lang mag-pump. Syempre, as a pumping mom. Guess what guys? 2 hours lang tulog ko. Welcome to motherhood talaga. Yan. Yan, tingnan nyo yung eye bag ko. Pero okay lang kasi sobrang saya naman na magka-baby. Sobrang okay lang kasi para naman sa kanya lahat ng ginagawa ko. And syempre, nanay na tayo. Kailangan talaga nating magpakananay, of course. Okay lang dahil lahat naman ng ginagawa ko is para sa kanya, sa aming baby stage siya. So yun. Natanong nga nila ako na experience ko na daw yung postpartum depression. So far, hindi pa naman kasi wala namang dahilan para ma-depress. Lalo na kapag tinitingnan mo lang yung mukha ng baby mo. And yun, magiging thankful ka talaga sa mga naging experience mo. Syempre, di thankful lang talaga kasi nga, syempre, blessing yan. And thankful din ako sa partner ko na hindi naman ako ganun umi-stress. So, walang dahilan para ma-depress tayo. Yan, tingnan niyo naman yung baby ko kung gaano ka-cute. Tulog siya guys. Yan. Habang nagtulog siya, so yung mami niya nagbablog-vlog na dito. Ito pala yung bed niya. By the way guys, sama ko na din yung newborn shoot niya. Hindi na rin ako nakapag-vlog nun, pero may mga clips din. And syempre yung mga pictures ng beginning photo studio. So ayun lang, thank you for watching. Bye! 1, 2, 3, go! Why?